nagtatago sa bahay ng San Diego sa loob ng 20 taon. Mga mangmang na Indio! Padre Damaso, Indio ang may-ari ng bahay nito. Oo nga, baka magdamdam si Kapitan Tiago. Na pinalalabas si Kapitan Tiago na hindi siya Indio. Ang mga Indio ay pangalawa sa kamangmangan. Hola, amigos. Nais ko ipakilala sa iyo ang anak kong nasira kong kaibigan. At sino naman siya? Siya si Crisostomo Ibarra mula sa Europa. Nalulugod kayo, magsalamuha yung lahat. Ba? Ang damas ako. Ang mura ng aming bahay. Hindi ka tayo ba? Bilan pa hindi po tatawag pa hindi na yung pa. Tamanin niyo po ang anak. Ikaw pala ang anak nito, Rafael Ibarra. Pagtutusan po ninyo. Nakabaitan ng iyong ama. Itadalangin ko na may mas mapapalag ka pa kaysa sa kanya. Wala kang pagod ka sa pagpuri mo. Maraming po salamat. Oo, kapibahan na lang, sinasabi ko. Maliwanag ba? Ako po si Crisostomo Ibarra. Nalulugod kayo makilala. Kayo ba, kagandahan ng kalimang Sa sinungalingan sa Europa pa na. Ginoong Ibarra, sa matagal na ninyong paglalakbay sa iba't ibang bansa, di ba ninyo nakalimutan ang sariling bayan? Ginoong Laroa, nasa ibang bansa man ako, kahit dugong kami manggi pa rin nananalatay sa aking ugat. Totoo ba, hombre? Opo, Doña Victorina. Makalimutan ako ng aking bayan. Ngunit, sa lahat ng sandali, siya nga ang isipan. Sa tingin mo, Ibarra, aling bayan sa Europa ang katangi-tangi? Tapos ko pong pag-aralan ang kasaysayan ng isang bayan, nawawalan na ito ng katangian sa aking pag-iisip. Kung gayon nasayang lang pala ang ginugol mo sa iyong paglalakbay, bulag ka pala. Pagpamanin niyo po ang aking mga kapaglisan. Marami po akong gagawin. Ngunit hindi ba kayo nakikita ng hangin na? Bukas na po. Ako makapagtapos na sa inyo anak. Kapitan Tiago. Mag-iingat ka. Kung minsan na pag-aaral ng mga anak sa Europa ay isang kamalian, nagiging mapagmataas ang mga bata at nawawala ng urbanidad. Hanggang kailan magiging api-apihan ng mga kayumanggi? Wala na bang katapusan ang pagtiis sa mga taga-silangan? Binata, mag-ingat ka sa kanya. Inyente, kayo pala. Bakit po? Ibig ko lang paalalahanan na ikay mag-ingat. Maingat po sa ano, Tingito. Tulad ng aking ama, wala akong kaaway. Kung minsan, ang siyang labis sa pagtitiwala sa kapwa ang nagbubungad ng iyong kapahamakan. Hindi! Hindi kasabi ni Kapitan Tiago ang magmatay na aking ama. Pero ba siya binilanggo? Ano bang nagawa niya kasalanan? May kakwento ako sa iyo, Ibarra. Napakabait ng iyong ama, ngunit ang kabaitan na hindi kalasag sa ibig ng kapwa. Lagi siya napapagkamala isang filibustero at erehe, at lagi siya pinaparigan ng kanyang pinakamigpit na kaaway na si Padre Damaso. Isang araw ay nakatuwang tuksuhin ng mga bata ang maniningil ng buwis na ang kamangmangan ay hindi kilala sa lahat. Isang araw ay nakatuwang tuksuhin ng mga bata ang maniningil ng buwis na ang kamangmangan ay hindi kilala sa lahat. Nang hindi na makapagpigil ang mangmang na maniningil ay
Ginoo, si Kapitan Tiago na ang bahalang magsalaysay ng mga sumunod na pangyayari. Kailangan ko nang bumalik sa aking papel. Ngayon ko lang nalaman ang katotohanan. Habang magpala, sinabi ko. Hindi sana magang namatay si Pia. Ganap sana ang kasiyahan ko. Malapit na. Konti na lang. Sige pa! Konti na lang. Kaya mo yan, sige, isa pa! Kunti pa! Sige, Tapos ka na. Para ang batang ito na. Gusto ko, Doktor. Binabati kita. Isang malusog na babaeng sanggol ang inyong unang sukli. Pia, paano kami ngayon anak mo? Gusto mo na may kailangan ng klaro ng Tiago. Paglamayin mo. Langit na mga kanyang kaginawa. Tanghali na'y wala pa siya. Bakit kaya? Wala daw kasi mga siguan mo kulang na. Hindi ang lalaki kasi taas. Lalong tumamis ang dila mo makaraang makarating ka ng ibang bansa. Ilang binibini ang napasabot mo roon. Napakaganda ng aking ginawa. Hindi mo na kailangan manap ng iba. Sinungaling, matitiis mo bang hindi tumingin sa ibang kagandahan? Ang kagandahan ay wala sa tinitingnan, kundi sa tumitingin. Sa dambana ng aking puso, wala akong birin. Papaalam na ako, Maria. Bukas si araw ng mapatay. Kailangan ko magtungo sa San Diego. Pag nauunawaan ko aking iro, Diyos ko, patnubayan mo nawa ang aking kasintahan. Ang pag-ibig nga naman, masarap naman dito. Bakit? Umibig ka na ba? Padre Damaso, Milamilakan kayo. magandang umaga po, Padre. Milamilakan kayo, Ina. Opo, sa Beatrio po, Padre Damaso. Kukunin ko po ang aking mga gamit dahil hindi na po ako babalik doon. Santiago, may mahalaga tayong dapat pag-usapan. Ano yan, Isipin mo mabuti yung sinasabi ko sa'yo, Santiago. Wala akong hangarin kundi ang kabutihan mo. Naunawaan ko, Padre Damaso. Kayo masusunod. Kung gusto ko talaga masusunod. Sabi nga lang tawag ng kain mo ba? Ano ba hindi? Nag-uupo ka ng mga tutos taot eh. Bakit mo naman pinakalaman ng kanyang libing? Pwede ba naman ako sumabay sa utos ng malaking kura? Na dinalitikan ako. Pagkatapos sila to, anong ginawa mo sa mga kain? Inutos sa ng malaking kura eh. Nadali ng salitikan ako. At doon linigay. Ginawa mo naman ang pinag-uutos sa'yo. Tama na nga pag-uusisa mo. Ayusin na lang natin to. Baka dumating ka. Tatandaan ba ako sa kanya? Opo, may pangalan po niya ang malaking krus sa kanyang libing. Natatandaan mo, libing na nga ba? Hindi ko nga po maintindihan kung bakit nawala eh. Teka ho, ang tanda ko po ay dako doon po pa po siya inilibing. Gusto pa magtanong ka sa dalawang subterraneong iyon. Opo. Magtanong na nga. Ba't niyo kung ano nangyari sa malaking cross na kahoy sa isang libing dito? Ah, yun ba? Sinulog ko. Ano? At bakit mo sinunog? Ang malaking kura ang nag-utos sa akin na tutugin At ang bangkay, saan naroroon? Pinahukay sa akin ng malaking kura. At pinalit ko sa libingan ng mga intik. At sunod naman ang utos niya. Hindi po, Ginoo. Umuulan po noon at napakabigat na kabao, kaya inihulog ko na lang sa ilog. Tayo na din, magpahinga na tayo. Isang isa na lang, Kuya Basilio. Paitibig sa hatan mo yung tataman tayo. Kuya Basilio, magkano sasahurin mo sa katapusan ng buwan? Bakit? Eh kasi, pwede ba, bayaran mo muna ang nawawalang ginto na ibinibitang sa akin sa San Mayor? Hindi pwede. Mahigit 2 piso lamang ang sasahurin ko. Ang halaga ng 2 onsang ginto ay 32 piso.
Kasi hindi ko naman talaga kinuha yun. Baka pag nalaman ng nanay, paluin ako. Yan mo na, bahala na. Silvio, mananatiling ka din dahil hindi mo na pagkasunod-sunod ang pagtugtog ng kampana. This week, mananatiling ka dito hanggang hindi mo nilalabas sa ginagawa mo dito. Pero wala akong ninanakaw na dito. Wala. Sinungaling! Teka lang! Sapa! Iyak na gutom ng pinat Basilio pagdating nila. Kawawa naman ang mga anak ko. Hindi lang sana subaro lang kanilang ama. Ay! Diyos ko, tinig ni Basilio. Ano ang pinto? Anak ko, ano nangyari sa'yo? Ba't ko umiiyak? Bisbing po, naiwan sa kumbento. Bukas na bukas kakausapin ko ang pura. Makikiusap ako na iuwi ang kapatid mo. Iyo lang po ang ating ulam. Anak, pinagluto ko kayo kanina ng masarap na ulam. Ngunit nang dumating ang inyong ama, inubos niyang lahat. Kailangan itong huli sa kura. Bakit? Kailangan ka ba sa kanya? Makikiusap sana ako sa kura na pauwi ang anak ko sa pagkakas. Bakit? Sa inyong bahay, sila na namin ko sa kwarto. Maaari na sa inyo sila ang pagkakas mo. Basilio, mga anak ko. Kumilala mo. Kumita mo. Anak ko. Crispin. Basilio. Crispin. Basilio. Mga anak ko. Nakita niyo. Na ito itinapon ng bangkay ng iyong ama. Salamat at sasaksihan mo ang buong pangyayari. Laking utang na loob ko sa iyo ang ginawa mo. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. At kung hindi dahil sa kanya, maraming mga bata magsisilak ng bangka. Paano ngayon ang pag-aaral ng mga bata? Nga, sa 200 mahigit na nasa talaan, maaaring 25 lamang makakabasa. Pinatawad ko na ang mga naging kalaban ng aking ama. Ang ibig mong sabihin ay, Gagawin ko ang lahat para makapag-aral ang mga bata. Ano? Sa ilog natin magdaraos ang listahan ng bayan. Oo, Ibarra. Matitiyak kong sasang-ayon ng mga kaibigan natin. Higit ako, Maria. Ano man ang hilingin mo ay hindi kayo magkamali. Sapagkat ikaw ang maganapan naman. Ang dalagang Pilipina ay humit ang dila sa ngalan ng pag-ibig. Kaya hindi ko masasabi ang nilalaman ng aking puso. Malihim ka, pero mababasa ko sa mga mata mo ang pagmamahal. Nang hindi ko pala kayang bigkasin, ay nababasa mo sa aking mga mata. Ipagbibigay alam ko agad sa aking mga dalagang kaibigan ang balak natin bukas sa ilog. Ganyan din ang gagawin ko sa mga kaibigan kong binata. Maria. Sarap naman na ating inalmusal. Aba, para yata tumigil na sa ilog at ako ang nagluto. Tayo na mga kasama at pumasyal. Malayo pa ba ang mga baklad ng ating ama? Malapit na po, binibini. Sa mga baklad na yun tayo huhuli ng ating mapapananghalian. Ano ba ito matigas na gumagalaw sa ating ilalim? Buhaya? Buhaya nga! Mas Maria Santissima! Kanina pa siya sa ilalim. Baka napahamak na siya. Diyos ko, Ibarra! Hayun sila! Buhay! Siya nga! Hayun sila, oh! Hayun! Utang na lang po ang buhay ko sa iyo. Bago ka humingi ng kapitilan, mag-aralan mo muna ang pagtitipid at malayo ka sa mga kapamahakan. Salamat na lang at di ka na anong. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Magandang araw po.
Aba, ikaw pala, Ginoong Ibarra. Isang karangalan magkaroon ng panawing isang tulad mo. Tuloy ka! Umupo ka, Ginoong Ibarra. Kung niyo pong mamarapatin, ibig ko pong payuhan niyo ako tungkol sa pagpapatayo ko ng isang eskwelahan. Isang paaralan? Para sa mga mamamayang mangmang? Pangarap ko rin yun. Ngunit itinuring ako isang baliw. Sa panahon ngayon, ang karunungan ay kamatayan. Sa pamalang kasumanggo ni Ginoong Ibarra, sinasimura ng mga mamamayan. Hindi lamang sa lapi, kundi pati na rin lakas ng loob at pananalig para makamtan mo ang iyong mga mithiin. Pagtitiis po ba kaya, tatagumpay ako? Mabiguman kayo para na rin kayo nagtagumpay sa bining itinanim ninyo. Ito ay pagsisimula ng bagong ani. Ito ay isang magandang halimbawa. Bago po ang mapalam, ibig ko pong malaman ninyo na ang inyong mapayo ay ang ibigin gabay sa aking landas at tatahakin. Naway magtagumpay kasi ng mga mithiin. Maraming salamat po. Senyorito! May isang pong tao gusto makipag-usap sa inyo. Tino, patuloyin mo. Ayaw niya po sabihin ang kanyang pangalan, pero kilalanin daw po siya. Ano po kayo? Kaibigan, Tuloy, punta ko sa iyo ang aking buhay, Elias. Tapos kayo sa anumang panganib kung hindi matatalos ng inyong mga kalaban na kayo ay handa. Laban? Sino-sino ang aking mga kalaban? Marami, Ginoong Ibarra. Ang isa'y namatay kanina, ang iba hindi ko pang matiyak. Hindi namatay ang nagtangka sa aking buwan. Maaari natin malaman kung sino ang mga kaway. Bulag ang ating hukuman, maaaring sa'yo mapawalang sala. Marahil anong nangyari ay kagustuhan na rin ng Diyos. Kailan tayo ulit makikita? Patawag na lang po ninyo ako anumang oras na ako inyong kailangan. Sobra-sobra ginugol sa gusaling ito. Yan ang hirap sa mga Indyo. Palalo, nagmamarunong agad kapag natuto ng bagya. Huwag mo siyang pansinin, Ibarra. Maria Clara, kung alam mo lang ginagawa ko pagpipigil sa sarili. Lahat ng mga hangalay nagpupunta sa Europa at pag-uwi rito yung mga nagpapanggap na henyo. Dapat parusahan ng Diyos ang ganyang mga tao. Ang aba ng ganyang mga taksilay na bubulok at mamatay sa bilang buwan. Pangati, nangalala ng ay mahal na ama. Magdasal ka na. Dasalalay ngayon sa akin ang buhay mo. Ngayon malalaman natin kung dugo, puti ka nalalatay sa kayong mga ugat. Magunos diliga, Ginoong Ibarra. Ang gagawin mo ay kasalanan. Bakit? Hindi ko kasalanan na paghinayan ang buhay ng taong ito. Huwag, Ibarra. Alang-alang sa akin. Liit ng mundo para sa amin dalawa, Maria. Ngunit alam-alam sa'yo. Kamahalan, maaari daw po kayo makausap ni Juan Crisostomo Ibarra. Nasa labas po siya. Si Ibarra? Ang nakaalitan ni Padre Damaso? Siya ba? Opo, at sa kasulukuyan ay excomulgado po siya. Patuloyin mo yung Ibarang yan. Ikinagagal akong makilala ka, Ginoong Ibarra. Opo ka. Game. Nakakapagtaka ang magandang loob ninyo. Sa bayang ito ay hindi ako itinuturing na mabuting mamamayan. Kung ang dahilan ay tungkol sa alitan nyo ni Padre Damaso, ay wala kayong dapat ipangamba. Ako ang nakakaalam ng buong kapuluan, hindi kayo maaano. Maraming pong salamat, General. Kakausapin ko ang Arsobispo tungkol sa inyong eskomunyo. Kung ako nasa kalagayan ninyo, higit pa ang gagawin ko. Talaga pala kayong maunawain, General. Ang totoo, wala akong hangad na pangarap, kundi ang Espanya at Pilipinas ay magkaroon ng isang tumpak na pamahalaan. Sinabi niyong ako'y maunawain. Ngayon naman ay pahintulutan niyong sabihin kung kayo ay matalino. Sa Europa dapat naninirahan ng mga tulad ninyo. Kung nais nyo ay pagsasama ko kayo pagbalik ko roon. Marami pong salamat sa kagandahan ng loob ninyo. Ngunit maligaya na ako rito sa lupang kinagisnan ng aking mga magulang. Kinamatayan at hindi kinagisnan ang inyong dapat sinabi, Ginoong Ibarra. Batid ko ang kalunos-lunos na nangyari sa inyong ama. Mahirap man, ay pilit ko'y binabaon sa limot ang kapalaran ng aking ama.
ninyo si Ibarra. Tulungan niyo siyang mabuti sa kanyang mga layunin. At nais kong mabatid ito ng Alvarez. Kung yan ang inyong nais, General. Kapitan Tiago, nabatid kong may sakit ang inyong anak kaya pinagsama ko na si Dr. De Espadana. Gracias, Doña Victorina. May totoo pinasusundo ko ang inyong asawa. Nak, ito na mga doktor. Okay. Kapitan, ipinapakilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares de Espadana. Inaanak siya ng isang kamag-anak ni Padre Damaso. Kinagagala kong makilala kang Ginoong Linares. Pinamahalaga kong pagkilala natin. Santiago, may sakit na ba mga inaanak? Opo, Padre Damaso. Talagang mahal na mahal ni Padre Damaso ang kanyang inaanak. Natawag ako na espesyalista. Baka hindi kaya gamutin ng doktor ang iyong karamdaman, Ina. Huwag na po kayong mag-alala. Gagaling din po ako. Sino ka? Na ngayon, hindi ka pa yung pinanganganak nung ako yung balis mula sa Espanya. Ano ba ang bini ni Carlicos? Mapapasukan trabaho at asawa ang pinahanap na sa akin para sa iyo. Hindi naman po ako nagmamadali sa pag-asa. Alam ko na kung sino yung mga kaisampalan. Santiago, ibig kitang makausap ng sarili nila. Lumabang tayo sa na bukad rin. Masakit nga po ba si Maria Clara? Oo, Sinang. Pero hindi dapat ikabahala ni naman ang kanyang karamdaman dahil si Dr. De Espadana ang gumagamit sa kanya. Pinabibigay niya ito. 3 paldoras daw ang inumin mo maghapon. Maraming salamat, Sinang. Hindi ba siya sumugat? Hindi. Siya nga pala si Don Alfonso Linares de Espadana. Don Linares, siya nga pala nag-iisang anak na dalaga. Binibini, ngayon lang ako nakakita ng anghel sa lupa. Huwag kang mahiya sa kanya, Ina. Hindi ka iba sa kanya. Ituring mo si Don Linares na parang dating pang dalala. Hindi na ito na. Oh, pumayag na ba ang kapatid mo, Bruno? Hindi eh. Bakit tayo pupumayag? Sino? Papangarip yung pinabasa mo eh. Siya nga. Lucas, pwede mo ba akong pakatangin? Talon kami eh. Kahit 2 piso lang. Ang salapin ni Ibarra ay para lang sa mga tao naglilingkod sa kanya. Dinaramdam ko, Bruno. Hindi kita mapapagod. Ano, papayag na ba tayo? Sige, tanongin mo siya magkano kikitain natin. Tare, magkano naman kikitain namin dun? Kung makakakuha ka ng mga kasama mo sa pagsalaki sa kwartel, tiga 30 kayo. Kung magtatagumpay tayo, tiga 100 ang bawat isa sa inyo. At tigda 200 sa inyong magkapatid. Sige, payag ako. Ako din. Tulad ni Ibaray, marami ka na rin palang narating na bayan. Marahil, pareho kami ni Ibarra ng hindi. Linares, ngayon din ay hamunin mo ang Alferez na yan. Bakit doon niya Victorina anong nangyari? Ininsulto ako ng kulasisi niya. Sukat ba namang sabihin na doktor daw ng kabayo ang asawa ko? Tungkulin mo ipagtanggol ako, pinsan. Inahamon kayo, Doña Victorina. Ay nako. Oh, ano niyong gagawin? Ibig kong hamunin ang pinsan kong si Linares ang Alferez. Kapag hindi siya sumunod, huwag niyong pahintulutan ang pag-isang dibdib nila ni Maria Clara. Ha? Oh, bakit umiyak si Maria Clara? Sapagat ngayon niya natulos ang katotohanan kay Linares siya ipakakasal. Gusto pa ako bintawan sa kanila, maliligayan kita. Yan ang dahilan ko ba't ako nagpunta rito. Ayaw ko balang araw, isihin ko sarili. Hindi ka magsasalita ng ganyan kung hindi mo batid ang katotohanan. Nabatid ko
ko kung sino ang tunay kong ama. Ipinagbabawal niya sa akin na mahalin ka. Maliban na lang kung mapapatawad ka niya sa kalapastangan ng ginawa mo sa kanya. Alang-alang sa alaala ng aking ina at sa katayuan ng aking ama at sa banal na karangalan ng aking ama, ay patawarin mo ako, Ibarra. Ako daw akong patawarin, kat pinag-alilangan ko ang napapag-iisip pa. Humayo ka na, aking mahal, at tandaan mo kahit saan ka humantong, dala mo ang aking puso at pag-ibig.